Dexter POV. Napapadalas ata ang pagbabonding nila Stacy at Ate Ellen. Hindi ka ba nagdududa? Tanong sakin ni Joseph. Nandito kasi silang tatlo sa opisina ko sa ospital. Tama si Joseph, medyo napapadalas na ang pag-alis ni Ellen. Okay lang naman kasi kabuwanan niya na. Maganda na na-exercise siya bago manganak. Simula nang magkaayos sila noong nakaraang 2 buwan ni Stacy, ay palagi na silang magkasama. Kaya eto ako ngayon, palagi akong nasa ospital. Kasama naman nila ang mga bodyguards ni Ellen. Oo nga naman kuya, ang hirap kasi paniwalaan, sabi ni Migs. Hayaan nyo na malay nyo nagbago na talaga. Matanong ko kayo, bakit ba kayo nandito? Tanong ko. Dinalahan ka lang namin ng ekstrang damit at pagkain. Sabi kasi ni Ate Ellen, may operasyon ka at matatagalan ka daw. Kaya ayan pinabibigay niya sayo. Kumain ka daw ng marami. Dumaan lang kami para ibigay yan, sabi ni Seb. Sige alis na kami kuya, palem nila. Aba ang bilis naman nila umalis. Parang may mali. Hay nako baka masyado lang akong nag-iisip. Tinawag na ako ng nurse, kasi handa na daw ang operating room. Mahigit na 10 oras akong nasa operating room. Mabuti naman at successful ang operation. Pagbalik ko sa opisina ko, binuksan ko ang pagkain na pinadala ng asawa ko. Mabuti na lang adobota, at hindi madaling mapanas. Kumain ako at uminom ng juice. Nakaramdam ako ng antok, dahil na din siguro sa tagal ko sa pag-upper kanina. Nahiga ako sa kama sa opisina ko. Nagising ako nang may naramdaman akong humahampas sa akin. Kuya, ano ba gumising ka na? Sigaw ni Faith habang pinaghahampas ako. Dumilat ako at nakita ko si Faith na galit, at si Ellen ay umiiyak. Sweetie bakit? Tanong ko. Lalapitan ko sana nang mapansin ko na nakahubad ako, nung malaglag ang kumot ko. Napalingon ako sa gilid ko, at nakita ko si Stacy nakakagising lang din. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ko kay Stacy. Pumunta ako sa iyo para magpa-check up, kasi masakit ang ulo ko. Pero pagdating ko wala ka sa katinuan mo. Bigla mo na lang ako hinalikan, at kung ano-ano na ang mga ginawa mo sakin. Tapos ikaw pa may ganang magalit. Iyak ni Stacy, what the? Ano na naman ito? Tumayo ako at nagbihis, at lumapit kay Ellen na iyak ng iyak. Sweetie, hindi ko alam ang nangyari. Magpapaliwanag ako. Wala akong alam pagmamakaawa ko. Niyakap ko siya at panahihingi ko ng sorry. Bitaw, bitawan mo ako. Sigaw ni Ellen. Sweetie, malumanay na sabi ko. Pero tinitigan niya lang ako ng masama. Binitawan ko siya at lumapit siya sa harap ni Stacy. Nagulat kami nang malakas niyang sinampal ito. Nagkatinginan kami ni Faith. Napahawak si Stacy sa pisngi. Bakit mo ako sinampal? Ako na nga ang ginawa ng masama ng asawa mo, tapos ako pa ang sasaktan mo. Sigaw ni Stacy. Masyado mo naman kaming minamaliit. Binigyan kita ng chance Stacy. Pero anong ginawa mo? Masaya ako sa ilang buwan nating pagbabonding. Akala ko okay na tayo, pero nagkamali pala ako. Sinabi mo na ginawan ka ng masama ni Dexter. O baka naman siya ang ginawan mo ng masama. Hindi na ako ang dating Ellen, na basta-basta napapaikot ng kung sino-sino. Sa tingin mo mas papaniwalaan kita kaysa sa asawa ko. Ang asawa ko na walang ginawa kundi ang mahalin ako ng lubos, sabi ni Ellen. Lumapit ako sa kanya, at niyakap ko siya mula sa likod. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat at may tiwala siya sakin. Huwag kang mag-alala sweetie, hindi ako galit sa'yo. Alam ko na may plano siyang ganyan. Nakipagsabuatan pa nga siya kay Ate Monica sabi ni Ellen. What? Sabay na sabi namin ni Faith. Wait, kilala niya ang ate mo. Paano nangyari yun? Takang tanong ni Faith. Hindi ko alam pero narinig ko siyang kausap si Ate Monica. Akala ko kapangalan lang pero nung sabihin nila na salitang kapatid, doon na ako nagduda. Kaya sinabihan ko ang mga kapatid ni Dexter, na magdala ng pagkain, at maglagay ng CCTV dito. Alam kong walang nangyari sa inyo. Akala mo ba na inom ni Dexter ang ibinigay ni Ate Monica na gamot sa'yo? Show nga, pinalitan ko ng sleeping pills yun. Kaya naman alam kong walang nangyari sa inyo, galit na sabi ni Ellen. Kalma lang sweetie, baka mapaano kayo ng mga anak natin, paalala ko. Nakakapanggigil kasi Sobrang desperada na nitong babae na ito.
Gagawin ang lahat para makuha ka lang, kahit na makipagkuntyaba sa kung sino-sino. O ano ka ngayon? Pinahamak ka lang nila. Akala mo ba kakampihan ka nila? Galit na sabi niya kay Stacy. Tumayo si Stacy at nagbihis. Aalis na sana ito nang itulak ni Faith pabalik sa kama. O bakit ka aalis? Mataray na tanong ni Faith. Sasabihin ko kay Daddy na pinagtutulungan niyo ako. Ako na ginawa ng di maganda, tapos ako pa ang masama, sabi ni Stacy. Hindi na kailangan. Pinapanto ko na sila. Isa pa na isend na kina Dad ang video, kung ano ang ginawa mo habang tulog si Dexter, matapang na sabi ng asawa ko. Hindi naman nagtagal ay dumating ang daddy ni Ellen at si Daniel. Lumapit si Daniel kay Ellen at niyakap ito, at panay hingi din ng sorry. Itinuring kitang anak pero anong ginawa mo? Sa tunay ko pang anak. Sumusobra ka na. Hindi na kita kaya pang matanggap. Simula ngayon, masakit man ay itatakwil na kita bilang anak ko. Pumunta ka na lang ng Italia, at doon ay magbagong buhay ka na. Pagbibigyan kita habang may natitira pa akong awa sa'yo. Pero pag alis mo, huwag ka nang babalik at magpapakita pa sa amin. Pinaiikot mo lang kami sa mga palad mo, galit na sabi ng daddy ni Ellen. Ayoko, hindi ako papayag. Tumayo ito at sumugod kay Ellen. Naitulak niya sina Ellen at Daniel. Nasalo ko naman si Ellen, pero tumama ang tiyan niya sa upuan. Sinampal ng malakas ng daddy ni Ellen si Stacy. Dexter, masakit ang tiyan ko. Sigaw ni Ellen. Kuya, dalhin mo na si Ate Ellen sa delivery room. Pumutok na ang panubagan niya. Sigaw ni Faith. Napansin ko na may dumadaloy na likido sa hita ng asawa ko. Ang sakit Dexter. Sigaw ni Ellen. Nataranta ako. Agad ko siyang binuhat at itinakbo sa delivery room. Inihiga ko agad siya sa kama ng delivery room. Kuya Dex, mabuti pa sa labas ka na lang. Hindi makakatulong sakin ang pag-aalala mo. Namumutla ka dyan, na para bang hindi ka doktor. Nanginginig ka pa. Lumabas ka na lang kuya. Ako nang bahala kay Ate Ellen, sabi ni Faith. Ikaw na ang bahala sa mag-iina ko, sabi ko kay Faith bago lumabas ng delivery room. Hindi pa mag-sink in sakin na mangganganak na si Ellen, at isa pa sobrang pag-aalala ko, baka napaano na ang mga baby namin. Naabutan ko sa labas ng delivery room sina Daddy Enrico, Daniel at Stacy. Tinawagan ko sina Mama, para ipaalam sa kanila. Dad, kung maaari sana ay ialis niyo si Stacy sa ospital. Baka sa sobrang galit ko, ay makagawa ako ng masama sa kanya. Hanggang may natitira pa akong pangunawa, ay ialis niyo na siya, sabi ko sa daddy ni Ellen. I'm sorry Dad. I'm sorry Dexter. Nadala lang ako ng inggit ko, pagmamakaawa ni Stacy. Sorry. Pag may nangyaring masama sa asawa at mga anak ko, pasensyahan tayo, kasi hindi kita hahayaang hindi maparusahan. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa bilangguan. Galit na sabi ko. Kaagad naman inuwi ni Daddy Enrico si Stacy. Dumating naman ang mga magulang ko, at ang mga kapatid ko. Anong nangyari? Akala ko ba next week pa? Bakit napaaga siyang manganak? Tanong ni Mama. Nagkaroon po ng gulo kanina. Tinulak ni Stacy si Ellen, at tumama ang tiyan niya sa upuan, paliwanag ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Sabi ni Ate Ellen tatawagan niya ako, kapag papunta na siya dito. Sinabi sa amin ni Ate Ellen ang balak ni Stacy kahapon. Narinig niya kasi ito na may masamang balak sabi ni Joseph. Kaya lang wala tayong ebidensya, na nakipagsabuatan siya kay Monica, sabi ni Migs. Antayin natin makapanganak si Ate Ellen, nasa sabik akong makita ang mga pamangkin ko. Saka na natin pagplanuhan yan. Ang importante malaman nating ligtas ang mag-iina mo kuya, sabi ni Seb. Oo nga, kami nang bahala sa ibang bagay. Mag-focus ka muna dyan sa mag-iina mo, sabi ni Joseph. Nag-aalala ako, baka nasaktan ng mga bata, sabi ko. Lumapit sakin si Mama at niyakap ako. Kaya ni Ellen yan at kung nag-aalala ka sa mga anak mo, alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos, sabi ni Mama. Pasensya na po kayo, hindi po namin ginusto na masaktan si Kambal. Hindi ko po alam na may balak po pala si Ate Stacy, sabi ni Daniel. Huwag kang humingi ng tawad iho. Hindi ikaw ang nagkasala, kaya huwag kang humingi ng paumanhin.
Magdasal na lang tayo na maging maayos ang mag-iina, sabi naman ni Papa. Naghintay kami ng mahigit 2 oras. Narinig kong sumisigaw, at hirap na hirap si Ellen. Napayuko ako at napadasal na lang, dahil wala akong magawa para tulungan ang asawa ko. Napaangat ang ulo ko, nang biglang bumukas ang delivery room. Agad akong lumapit kay Faith. Faith, kamusta ang mag-iina ko? Nag-aalalang tanong ko. Walang ekspresyon na tumitig sa akin si Faith. Anak ng tipaklong kinakabahan na ako. Ano, Faith, kamusta ang mag-iina ko? Sigaw ko. Congrats Kuya Dex. Daddy ka na ng 2 naggagandahang mga batang babae. Identical twins Kuya Dex, and healthy sila. Safe naman ang mag-iina mo. Kaya lang kailangan lang masalina ng dugo ni Ate Ellen, masayang sabi ni Faith. Napanganga ako sa sinabi ni Faith. Anak ng tipaklong ka Faith, tinakot mo ako. Mababatukan talaga kita, sabi ko. Ikaw naman kasi, parang hindi ka doktor. Hindi naman grabe ang pagkakabunggo ni Ate Ellen sa Celia. Kaya siya napaanak ng maaga kasi stressed, at nag-trigger pa dahil kay Stacy, sabi ni Faith. Ikaw na bata ka, makukulot kita sa singit eh. Pinag-aalala mo kami, sabi ni Mama. Tita, wala ba kayong tiwala sa akin? Hay naku. Masyado lang kasing ninerbyo si Kuya Dex, sabi pa ni Faith, kainis na babaeng ta. Kung hindi ko lang ito pinsan, naku matagal ko na sinesante ito. Pero hahabiro lang, hindi ko masesesante ito kahit hindi ko ito pinsan, kasi she's one of the best doctor. O yung dugo, pwede ka ba Kuya Daniel? Malamang ikaw lang ang pinaka-compatible sa kanya. Ano okay ka? Tanong ni Faith kay Daniel. Syempre, kakambal ko yan eh. Tara na sa loob para masalinan na ng dugo ang kakambal ko, sabi ni Daniel. Papasok na din ako, sabi ko. Tapos pumasok kaming 3. Sinabihan ko na sila na maghintay na lang sa VIP room malapit sa opisina ko. Pumasok ako sa loob, at agad na lumapit kay Ellen na walang malay. Hinalikan ko ang noo nito. Alam kong sobrang nahirapan ito. Inasikaso agad nila Faith na masalinan ng dugo ang asawa ko. Pumunta muna ako sa gilid, kung saan nililinisan ang mga anak ko. Parang musika ang mga mahihina nilang iyak. Yung isa tuloy pa din sa pag-iyak, samantalang yung isa tahimik na. Napakagaganda nila. Mana sa nanay nila. Tama nanay, yan kasi ang gusto ni Ellen itawag sa amin ng mga bata. Nanay at tatay. Pagkatapos malinisan ay inilipat sila sa nursery, para makuhanan ng data tulad ng timbang, laki o sukat at iba pa. Nanatili naman ako sa tabi ng asawa ko. Wala namang gaanong naging problema. Natapos ang pagkuha ng dugo kay Daniel, at inilipat kay Ellen. Pagkatapos ay inilipat na ng kwarto ang asawa ko. Nadatnan namin sina Mama na inaayos ang mga gamit nila Ellen at ng kambal. Dahan-dahan naming inilapag si Ellen sa hospital bed. Lumabas na ang mga nurse na tumulong sakin sa pagdala kay Ellen sa kwarto. Anak, asa na ang mga apo ko? Tanong ni Papa. Nasa nursery pa po. Inaayusan pa po sila. Nagbili na po ako na kapag natapos sila, ay dalhin agad dito, sagot ko. Excited na akong makita ang mga magagandang apo ko, sabi naman ni Mama. May naisip na ba kayong pangalan? Tanong ni Seb. Hindi ko po alam kay Ellen. Pinabayaan ko po kasi siyang mag-isip ng mga pangalan, kasi po para sa akin siya ang may karapatan magbigay ng mga pangalan, kasi siya ang naghirap manganak, sabi ko. Nako anak tama yan. Di tulad ng iba dyan, siya lahat ng nagbigay ng pangalan sa inyo, parinig ni Mama kay Papa. Bakit, maganda naman ang pangalan nila sabi ni Papa. Nagkatawanan kaming lahat. Huwag kayong maingay baka magising si Ellen, saway ni Mama. Makalipas ang 1 oras ay nagising si Ellen. Inangat ko ang ulunan ng hospital bed. Para medyo nakaangat ito at para siyang nakaupo. Asan ang mga anak natin? Safe ba sila? Tanong ni Ellen. Don't worry sweetie, safe sila. Healthy ang mga baby natin, sabi ko. Asan ang kuya ko? At si dad? Tanong ni Ellen. Ang kuya Daniel mo nagpapahinga sa kabilang kwarto. Nangailangan ka kasi ng dugo, dahil sa madami ang nawalang dugo sa'yo. Siya ang nagbigay sa'yo ng dugo. Natutulog lang siya sa kabila. Si Oliver naman papunta na. Ang dad mo ay inuwi si Stacy, dahil sabi ko baka hindi ko matansya ang sarili ko, at masaktan ko si Stacy.
Huwag ka sanang magalit sakin, paliwanag ko. Ngumiti siya sakin. Sweetie, hindi ako galit sa'yo. Alam ko na sumobra na si Stacy, kaya natural ang naging reaksyon mo, sabi ni Ellen. Natakot ako na mas paniwalaan mo si Stacy. Natakot ako na baka iwan mo ako, sabi ko. Dexter, kapag may ganyang bagay ay mas paniniwalaan kita. Kung may nangyari man sa inyo ni Stacy, ay masakit man pero tatanggapin ko ito. Alam ko naman na wala kang balak saktan ako. Sadyang may mga taong mapanira lang. Simula nang ikasal tayo at tanggapin kita sa buhay ko, naghanda na rin ako sa pwedeng mangyari. Lahat ginawa mo para sakin, ano ba naman yung konting pag-unawa, di ba? Malambing na sabi ni Ellen. Salamat talaga sweetie. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko, kapag nawala ka sakin. Ayokong layuan mo ako o kasuklaman. Hindi ko kakayanin. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata, sabi ko. Hinalikan ko siya sa labi at sa kaniyakap. Hello, magpasintabi naman kayo sa mga single, sabi ni Migs. Grabe kinakagat na ako ng mga langgam. Ang tamis daw. Hahaha, biro ni Seb. Kainis kayo, alam nyo yun. Panira kayo ng moment naiiritang sabi ko. Maya-maya ay may kumatok sa pinto ng kwarto namin. Nagtinginan kaming lahat. Hello world, special delivery. Masayang bati ni Faith. Dali-daling nagpunta si Mama sa mga anak ko. Napangiti ako. Sabik na talaga si Mama. Ang mga apo ko, pagkakaganda. Sabi ni Mama, Ma, paunahin niyo muna ang mga magulang kong Arga. Di ka naman sobrang excited niyan, sabi ni Joseph. Bakit ka tumayo at lumapit sa mga baby kung di ka excited, pambabara ni Mama kay Joseph. Hahaha. Inilapit sa amin ang mga babies namin. Kinarga ni Ellen ang isa at ako naman sa isa pa. Pinagkaguluhan ng pamilya ko ang mga bata. Ellen, may naisip ka na bang pangalan ng mga bata? Tanong ni Mama. Tumingin sakin si Ellen. Okay lang ba talaga na ako ang magbigay ng mga pangalan sa kanila? Tanong niya. Ngumiti ako at tumango. Sabi kasi Sofia Eleanor ang pangalan ng tunay kong mama, kaya gusto kong pangalan sa isang baby ay Sofia. Tapos si Grandma ang pangalan ay Carmela, kaya naisip kong Camila. Sofia Gomez Delmar at Camila Gomez Delmar po, sabi ni Ellen. Napakagagandang pangalan. Kasing ganda ko, sabi ni Mama. O siya wala ng co-country sa'yo, sabi ni Papa. O siya family, may one ko muna kayo, at marami pa akong gagawin. Kuya Dex, nakapirma na ako sa birth certificate nila, kaya ikaw na ang mag-process, sabi ni Faith at saka umalis. Makalipas ang 2 oras ay nagsiuwian na ang pamilya ko, maliban kay Joseph. O bakit nandito ka pa? Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ko kay Joseph. Bakit? Masama ba? Gusto mo na ba akong pagtabuyan? Lungkot lang kutang sabi ni Joseph. Nakakapagtaka lang, natatawang sabi ko. Bumukas ang pinto at pumasok si Daniel. Napansin ko na bago namin makita si Daniel, ay nakangiti si Joseph. Pero nung nakapasok na ay lumungkot ito. Lumapit si Daniel kay Ellen at sa mga baby namin, at pinagkatitigan niya ang mga ito. Maya-maya ay kinausap ako ni Ellen ng pabulong. Sweetie, napansin mo si Joseph? Malungkot di ba? Tanong ni Ellen. Oo nga kanina walang kakibo-kibo si Joseph. Oo nga, bakit kaya? Tanong ko sa kanya. May hinihintay kasi yan. 9 love na ata natatawang sabi ni Ellen. Nagtaka naman ako. Hindi naman nagtagal ay dumating ang mga kaibigan ni Ellen na sina Jordan, Alex at Jack, na may dalang mga prutas at cake. O ayan na ang hinihintay ng isa dyan, bulong na sabi ni Ellen. Napalingon ako kay Joseph, at nakita ko na nakatingin ito kay Jordan. Nakangiti na ito. Wow! In love na nga si Joseph. Pinagkaguluhan na naman nila ang mga anak namin. Pinagtatawanan nila Alex at Jack sina Jordan at Joseph, habang nagkukulitan ng mga ito. Habang masaya kaming nag-uusap ay dumating si Oliver. Pumasok ito at tumitig sa kambal. Kamusta na bunso? Pasensya na natagalan ako. May inasikaso kasi ako, sabi ni Oliver. Habang nakatitig pa din sa kambal. Mabuti kuya, masaya dahil nasilayan ko na ang kambal, sagot ni Ellen. Kuya mukhang malungkot ka, may problema ba? Tanong ni Daniel, habang nakaakbay kay Oliver. Patay na ang sospek sa pagpatay sa grandparents natin.
Sabi nito ay aamin na siya. Pero bago ito makausap uli, ay natagpuang nakahandusay ito sa kanyang selda, masamang balita ni Oliver. Paano na yan, lalo tayong mahihirapan, sabi ni Daniel. May isa pa, nawawala si Mark. Kahapon lang. Nagsabi ito sa akin na may importante siyang sasabihin, at gustong makipagkita, pero hindi ito natuloy, sabi ni Oliver. Teka, nasa store si Mark kahapon. May pinabibigay nga kay Ellen at Dexter, sabi ni Jordan. Inilabas niya ang isang sulat na naka-envelope. Binigay ni Jordan sa akin ang envelope, at binuksan ko ito. Pero bago ko ito mabasa ay tumunog ang sipi ni Oliver. Nanlaki ang mga mata niya, at napasigaw siya sa pagbasa ng text. Patay na si Mark.